Pag-usapan natin ng isang kontrobersyal na tao sa ating kasaysayan, si Macario Sakay. Bayani nga ba o bandido? Itong tanong na to, ito mismo ang naging sentro ng buong buhay at pakikipaglaban niya. Sa mata ng batas ng Amerikano, siya isang bandido. Pero sa mga Pilipino, siya ay pangulo. Pero teka, sino ba si Sakay? Isa siyang orihinal na katipunero. Kasama pa niya si Andres Bonifacio. Kahit tapos na raw ang digmaan at sumuko ng iba para kay Sakay, tuloy ang laban. At doon sa Sierra Madre, itinatag niya ang Republika ng Katagalugan. Isang gobyerno, hindi lang basta grupo. May sarili silang konstitusyon, watawat at gobyerno. Isang tunay na republika. At ang simbolo nila, mahabang buhok. Isang panata na hindi sila susuko hanggat hindi malaya ang bayan. Pero para sa mga Amerikano, hindi sila mga bayani. Sila raw ay mga ladrones, mga magnanakaw. At para gawing legal ang pagturing sa kanila bilang kriminal, ipinasa ang Bandolerism Act. Dahil sa batas na to, pwede na silang bitayin agad. Hindi na sila sundalo, kundi bandido. Pero hindi pa rin nila matalo si Sakay, kaya gumamit sila ng mas matinding paraan, reconcentration. Simple lang ang plano, ihiwalay ang mga tao sa mga sundalo ni Sakay para wala na siyang suporta. Ang naging resulta? Nakakalungkot. Libu-libong sibilyan ang namatay sa gutom at sakit. Siyempre, isinisi kay Sakay ang lahat. Dito papasok ang tanong, bayani ka pa ba kung dahil sa'yo nagdurusa ang iba? So, hindi umubra ang dahas. Kaya naman, ginamit nila ang panlinlang para mahuli siya. At pumayag si Sakay, hindi dahil sa takot kundi para matigil na ang pagdurusa ng mga kababayan niya. Sinalubong siyang parang bayani sa Maynila, pero yun pala, isang malaking patibong lang ang lahat. Doon, sa harap ng bitayan, nagsalita si Sakay sa huling pagkakataon. At ito ang kanyang mga huling salita, hindi raw sila mga bandido, kundi mga anak ng bayan. Kaya makikita natin, di ba, ang kasaysayan, madalas depende sa kung sino ang nagsusulat nito. So matapos marinig ang lahat, para sa inyo, ano nga ba si Macario Sakay? Bayani o bandido? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.